Okay. Good day, everyone. So pagkatapos nating i-add no yung ADDS sa ating server, no, yung role ng ADDS, it's time to promote no yung server natin. Okay? So again, susundan lang natin yung nasa ating CBLM. So click natin yung notification flag. So pwede rin din siya dito, no? Pwede rin din siya dito. So pwede rin to. Pero dahil nga sa sinusunod natin yung nasa ating module. So click niyo yan. So, promote this server to a domain controller. So, pag click nyo yan, again, dialog boxes will be shown, no? Sunod-sunod. So, first is we add a new forest. So, kailangan natin mag-add ng new forest, no? So, tatype natin dito ang domain name na given. So, michigan.edu.ph. So, pagka-type nyo yan, no? So, click next. Okay, so medyo matagal siyang mag-configure. Okay, so hintayin natin mag-highlight yung password bago natin siya ma-type, no? Para ma-click natin yung next. So dito, no, explain ko lang itong mga to. So ito ay ang functional level ng ating forest. So ibig sabihin, kayang basahin yung ating forest hanggang lumang version ng Windows Server 2016. So pag mas mababa dyan, hindi na siya mababasa. Pero pwede kang mag-select, no? So, hintayin na natin siya mag-highlight para mapakita ko sa inyo. Okay? So, ang apektado rito ay ating DNS. Okay? Kasi nga, mag-a-assign siya, no, ng server. Okay? So, antay lang natin. So, tulad na sinabi ko, this is a series of videos, no, regarding Core 3. Okay? So, under ng training natin sa CSS NC2 or Computer System Servicing NC2. Okay. So, download nyo lang yung mga videos, no? In sequence naman yan, sunod-sunod, may number yan, para hindi rin kayo mahirapan. Okay. So, nag-highlight na siya. Ito yung sinasabi ko, no? So, pwede tayo mamili hanggang 2008, no? So, in this case, no, wala na tayong babaguhin. So, tatype natin ngayon yung password. Again, yung password nyo dapat ay strong. No? Hindi yung basta-basta password lang. So, nandun dapat lahat ng requirement. Capital letter, character, number, and small letter. Okay? So, pag nagawa na yan, click nyo lang yung next. Okay? So, pag hindi na tayo mag-create ng DNS delegation. So, tanggalin nyo yan sa pagka-check. Okay? Pero sometimes hindi siya naka-check. Pag hindi siya naka-check, next nyo lang. Pero pag naka-check, tanggalin nyo lang sa pagka-check. Then, click nyo yung next. Okay? So, ito ay mag-a-assign siya ng domain name para sa NetBIOS. So, hintayin lang natin kung ano yung ibibigay niyang name. So, kung ano man yung ibigay niyang name, okay, yan, tulad niya, Michigan, hayaan na natin. Okay? Then, click next. Okay? So, medyo matagal ang pag-promote, no, ng ating server. So, dito, no, mag-assign ka ng location or ng inyong database, no. So, kung meron kang external drive or meron kang iba pang drive, no, or hard disk or SSD na naka-install sa inyong system unit, pwede nyo baguhin yung drive assignment. Okay? But in this case, by default lang muna ang gagamitin natin. So, click next. Okay. So, this is a review, no, ng mga selections natin. Then, click next. Okay. So, hintayin na natin, no, habang bine-verify niya kung na-achieve nga natin yung prerequisite for domain controller operation. So, dapat may lalabas dyan, no. So, pag hindi siya na-verify na maayos, ibig sabihin may mali tayong nagawa. Okay. Yun lang ang ibig sabihin, no. So, pag hindi natin siya na-verify na maayos, may mali tayong ginawa. Okay. So, antayin lang natin, no, yung verification. So, medyo matagal to, no? Matagal tong check ng prerequisite, no, para sa ating pag-promote ng ating server. Okay. So, wait lang. So, medyo matagal lang siya, no? Okay, so ayan, no. So, mapapansin nyo, andyan, no, yung prerequisite checks passed successfully. So, itong mga itong mga notification na to, huwag niyo masyadong intindihin. Okay. So, pag click ko ng install, automatic to, pagkatapos ng install, magre-restart. Okay? So, pag in-install ko siya,
hindi ko maire-record tong part ng video to. So, ang gagawin ko, i-stop ko muna ang video dito. Pero, i-install ko siya, no? After the video, click yung install, then idudugtong ko, no? After installation, after niya na mag-restart. Okay? So, antayin nyo na lang. So, i-out ko muna yung video, sisave ko muna. Okay? Pagka-save ko, idudugtong ko yung after ng restart. Okay? Kasi require siya magre-restart talaga siya automatically. Okay? So, stop ko na to, ha? Okay. So, to finish off, no, to promote, no, our server sa domain controller, meron pa tayong last step na dapat gawin. And that is to enable the DHCP. Okay? So, paano yun? So, punta tayong tools. Punta tayo ngayon DHCP. Okay? Expand the server, no, yung michigan.edu.ph. Kung mapapansin nyo, okay, hindi naka-check ang ating IPv4 at IPv6. So, dapat naka-check yan para it means na naka-enable ang ating DHCP. So, paano natin gagawin yan? So, right-click, no, sa ating server name or sa domain, no? Then, click Authorize. Okay. So, pag-click nyo yan, expand nyo lang yung IPv4, expand nyo yung IPv6. Kung napansin nyo, naging check, no? So, pag click natin to, check na siya. So, ibig sabihin niya, naka-enable na ang ating DHCP. So, that is the last step, no? Para sa DC promo. Okay, stay safe. See you on the next video and God bless.